Hello everyone, so in this video kay mag perform tag activity about DML and DQL. So muna itong button kaning assessment task. So una mag-create tag database, so muna yung tables na i-perform nato ang katong distinct nga operation. So pagwas na to ang mga distinct nga records, i-select all, so ipakita na to tanan rows, select customer ID, so buhaton na tani kaning pag filter sa mga rows, so money ID less than 25 nya ato pa diyang i-order by ascending nya count how many records nya mag-insert nya mag-update og record, so mag-delete nya mag-truncate. So una i-create sa taning database. So sa pag-create og database atong para na tong WAMP server nya ani MySQL nya MySQL console. So mo na itong WAMP. So WAMP type password internet direct, so nya ato sa pakita itong mga database. So mo na itong mga database. So kaning mga database daan na ni sa WAMP nya atong button kay mag-create ag atong database. So may command na nag-create sa atong database ato siyang i-use. So use my database. Hindi ko man na kay na-create na nato to, na use na nato yung database, so para ma-confirm na to i-show tables. So bago pa man itong database, so dapat wala siya tables, so empty pa siya. So empty atong tables, mag-create na tag table. So man itong database, man yung diagram. So kung tanan nato din natay mga foreign key, natay uban tables nga foreign key, yan na siya uban nga primary key ray naa. So itong button na nyo, nantanig buhat ang tables nga primary key ray naa nila, kay nakadepende dire ang mga tables nga na ay foreign key. Kay dili man ta maka-refer sa kaning nga mga table kung ano ta ni-create ang table nga na foreign key. So kung reference na to sa customer code nya, wala pa tani na-create ang customer nga table, so mo error siya kay wa pa man nag-exist ang customer nga table. So buhatan na to na to create ang customer, isunod itong invoice. At kung tanan nato di sa line kay nagkailangan sad siya product code gikan sa product. So yang kaning product kay nasa siya foreign key nga nagdepend sa vendor. So ang buhatan na to create itong customer, sunod invoice, sunod kay buhatan na itong vendor nga ang product ni kumananing upat pwede na itong ka-create sa line. So magsugod na ta. So ani sa atong WAMP mag-create tag table. So na itong customer table, so create table customer. So una kay customer code, so man yung primary key. So sa pag-create og table is yung parenthesis niya, na to isa ng mga attributes. So customer code, customer code, so integer, primary key, not null niya auto increment. So ang auto increment dahil kay mani gamiton sa mga primary key para automatic na nga mag increment or ang system na mahatag og value sa primary key. So kung mag-insert tag rows, di na nato kailangan hatagan og
value ang primary key, automatic na nga matag ang system og unique nga values. So kung example nag-create ta, nag-insert tag row, matag siya automatic siya matag og primary key nga for example 1. So kung mag-create na sa tagbalik, bisag din na to insertan mo, hatag ra siya value sa atong primary key og 2. So increment siya by 1. So man gamit sa auto increment. So man atong primary key ang cost code, sunod kay ang customer last name. So normal na siya nga attribute niya yang data type kay varchar kay string man ni siya. Kanya last name. Last name initial. Varchar gyapon sa string. Kanya area code. So ang area code pwede mo siya mag-contain ng special character sa string lang sinato, like mga dash mga mouse sa customer phone kaya pwede mo mag-contain ang customer phone or phone number o mga dash or plus sign. So i-varchar lang na nato for string. Sunod kay ang balance. So ang balance kay nag-involve man ni siya kwarta or balance sa customer. So kwarta siya, gamitan ta ni decimal. So ang decimal na ni siya ka parameter. Ang una kay ang precision or ang number of digits. So butan na ta 8. Ay kaduha kay ang number of decimal places. So 2 lang. So man atong pag-create sa table sa atong customer. Yeah, so dan yung parenthesis man yung mga attributes. So take create. Name, so nate error diri. Dili ni siya last name, first name din usa sa ato create balik. First name ni siya. Para makita na itong structure sa itong table, magamit ang describe nga mga keyword para ma-confirm sa nato sakto ba itong pangbutang ng mga attributes. So describe niya table name customer. So natay mo na itong mga attributes niya, natay primary key nga customer code, auto incremented siya. So default niya kay ay ang null, di siya pwede matagag null nga value kay primary key man. Sunod kay na namatay customer, pwede na nato i-create ang invoice kay nag-need man siya tong foreign key gikan sa customer code. So pag-create mo gyapon create table invoice niya, open parenthesis o close. Maano nato isod ang pag-define sa atong mga attributes. So una kay ang primary key, invoice number integer gyapon, primary key not null o auto increment. Sunod kay ang cost code. So mo ni ang atong foreign key gikan sa customer nga table. So dire. So una, para may mo ni siya foreign key ato sa i-define as normal nga attribute. Pero atong sunod ang data type atong foreign key nga atong gi-refer. So customer code, ang customer code diri kay integer man, so integer sa diri. Yeah. Kama, yan na nato yung mag-check foreign key. So foreign key, isod na to ang column name nga mo na to foreign key. So customer code diri sa invoice na table, references. So naka-refer siya sa lain nga table since foreign key man siya. References customer. So sa customer kay ato man i-refer ang kani nga cost code sa atong invoice nga table sa cost code dito sa customer. So customer open close parenthesis, isod na to ang attribute kung asa ta nag-refer. So nag-refer ta dito sa cost code sa customer. So cost code gyapon. So same as nagpangan. Next kay ang invoice date. So mo na to ang atong cost code nya game mo na to siya foreign key. So sunod kay ang invoice date. Natay
data type nga date. Ito tanan. So mana to ato i-describe para makita na to structure sa tong table. So invoice. So na siya primary key nga invoice number na auto increment niya. Ang kaning MUL manay pasabot nga foreign key siya. So mo to tong customer code nga naka-refer dito sa customer code sa customer nga table. Sunod atong button kay ang vendor. Kay ani naka-depende ang product. So ko man na to create sa product, maka-create na ta sa line nga nakadepende sa invoice o sa product. So ani sa vendor. So mo gyapon create table vendor. Yeah, open and close parenthesis para siya mga attributes. Una kay ang vendor code. So in primary key not null auto increment. Next kay ang vendor name. So name siya, so string varchar. Next kay ang contact number. So string gyapon. Area code. So varchar gyapon. Next kay ang phone. So lahi sa ditong katong contact. Pero ato lang i-define as varchar. So mo ni ang phone number. So depende yun na sa business rule. Kung unsa nga mga attributes. Varchar niya state. So varchar gyapon. Next kay ang order. So varchar. So name sa order. Man na tong vendor nga table. Ato i-describe para makita na to ang iyang structure. Na siya primary key nga vendor code naka-auto increment niya katong uban attributes. So pwede na ta mag-create sa product na table. So more gyapon create table product. Yeah, open and close parenthesis adto na to isod ang attributes. So una kay ang yang primary key nga p code. In primary key not null nya auto increment. Next kay ang description, product description. So string ni siya. Nya in date. So date daw. Date na may date nga data type nya QOH or quantity on hand. So quantity man natong gisgutan gamit tag quantity integer. Next kay ang min. So minimum or basin minimum nga quantity. So int lang. So depende rin na sa business rule. Yeah, price. So price pwede mo na siya na decimal. So magamit ang decimal nga data type nya magyapon ng precision kay 8 ito decimal places. Next yan discount. Discount so decimal lang.
Next kay ang V-code. So, mana na itong foreign key. So, ato siya i-define as normal lang attribute. So, V-code int. Pero sunod na to ang kaningkuan. Ang data type dito sa table kung asa ta nag-refer. So, integer man to ang V-code dire sa kuan sa vendor. So, int gyapon dire na. Ano na ito mo foreign key. So, foreign key. Isod na to ang atong V-code dire sa atong product na table na references. So, naka-refer siya dito sa vendor na table. So, ibutan na itong vendor na table name. O niya, kung unsang attribute sa vendor ang atong gi-refer. So, V-code para primary key sa vendor. So, mana siya. So, ato i-describe para ma-double check. Tama na. So, mo ni V-code niya kay auto incremented since mo ni siya primary key na dire. Kanya ang V-code na to nga foreign key, so MUL. So, next na to button ang line. So, pwede na to button ang line kay na naman tay product na iyang gi-refer dire. So, V-code niya na sa tay invoice. So, mabot na taning line. So, create table mo gyapon create table line. Line niya duha na atong primary key dire. Ang usa kay ang invoice number. So, kan siya primary key o foreign key at the same time. So, gigamit ang foreign key as primary key. Pero ang primary key pwede man na sila kanang composite or daghan nga attributes ang ga define sa primary key. So, nasa ang line na siya foreign key ang gimog primary key matunggikan sa invoice nasa J ka galingon nga attribute nga gimog primary key maning line number. So, ang bata na to ni kay i-define taning duha as primary key pero ang kaning line number mo tanig auto incremented niya ang invoice number dili na nato kailangan i-auto increment kay naka-refer gyapon siya diri sa invoice. So, dapat ato ibutan diri nga invoice number nag-exist dito sa invoice. So, ang di na siya need mag-auto increment kay dapat ato na i-match ang yang value niya dapat nag-exist siya sa invoice. Kaya naka-refer mo siya diri sa invoice nga table. Naman na itong button, create table line niya, invoice number. So, intra. Kanya, ang atong line number ay int, pero auto-incremented siya. Kaya mamani katong attribute sa line nga gimana itong primary key. So, mani ang dapat natin auto-increment. So, kumana na ito siya i-set as primary key. Ang duha ang invoice number ug ang line number. Sunod kay ang ang invoice number ato i-set og foreign key. So, foreign key pangan sa attribute nga to imo na to foreign key sa invoice number references invoice. So, pangan sa table ko nga sa tanong refer kaya invoice number. So, ang invoice number nga attribute sa invoice mo itong gi-refer. Ano ang next yung P-code. So, ang P-code kay foreign key gyapon ni siya gikan sa product. So, ang P-code dito sa product ay integer siya. So, imo na to siya foreign key. Foreign key P-code references. So, naka-reference siya dito sa product nga table. Yan yung gi-refer kay ang P-code nga attribute. So, ito yung dito. Next, kay ang line units. So, ito lang ni integer. Yan, line price. Ito yung mga decimal. Yung price man. Decimal. So, 8. Ito precision niya. Decimal place to. Ito is 1. So, ito i-check ang atong error diri.
So dapat kani kama ni siya na natay typo sa ato balikon. Atay describe para makita na itong structure sa tong table. So man yung line nga table. So kato ang line number na auto increment siya. Ang invoice number kay primary key o foreign key siya at the same time pero ma-display diri kay primary key. Unya ang pay code kay money MUL kay foreign key siya nga naka-refer dito sa product. So man na to atong mga tables. So pwede na ta mag-perform na itong assessment task kay naka-create na sa atong database. So una sa mag insert ta sa man atong instruction. So mani base ani nga database magkuan ta insert og at least 5 record in each table. So make sure this record are distinct. So dapat dili sila kapareho nya. Then execute the following commands and screenshot the output. So dire ang base sa mga following commands ay perform na ta dito sa customer nga table. So ato ta mag insert og 5 records una. So ato mag-insert ta. So 5 records pwede ta mag batch processing ani. So gamit usa ka query pwede ta maka-insert og multiple rows. So inganian siya. Insert into. So insert into mo na yung syntax niya. Insert into pangan sa table. So customer itong insertan. Ato sa day describe ang atong atong customer pero kita na itong mga attributes. Kaman yung mga attributes. So insert into customer nga table. So dire since naka-auto increment man ang atong customer code, naka-auto increment man tong customer code, dili na ni siya need hatagan no kaning value kay automatic na ang system matag og value ani niya nga mag-increment by 1. Pero gusto na to kay naman diri nga select all customers kani less than 25 naay kaning command diri nga need ta mag kanang display sa mga rows nga less than 25 lang ID. So para mas efficient ang atong atong pag-perform aning command, so dapat na ay dili tanan rows nato less than 25, nasa greater than 25. Nya mag-insert ang tag 5 ka 5 ka record. So mas lindot kung atong ID magsugod baron from 23. So kung magsugod tag from 23, so atong ID ko tubog 28 kay mag-insert ng tag 5 ka book. So matunga siya sa matunga ang mga rows sa katong less than 25 o greater than 25 para mas makita jud nato kung effective ba nga atong pag-perform sa kaninga command. So since ang auto increment magsugod man siya by 1, mag-insert lang sa tag kanang mag-insert sa tag row nga kaning kita yung mahatag mismo sa primary key. So insert into customer. So kung mag-insert tag ka ng row, ay atong insertan tanan column, dili na nato need specify ang columns. Idiretso na nato gatag ang values. So insert into customer values. So katong gingon gina ang customer code na to sa ato ni isunod. Sa customer code na to magsugod og 23. Kanya last name sa ato laya taga tong pangandali atong last name. Next kay ang first name kanya initial. Area code sa talang 603 lang sa man mong zip code sa mong lugar niya. Phone. So string ang phone atong double quote. Yung balance. So ang balance maning katong kwarta. So ato na tagag 895 mato 1 row affected or 1 row ang na modify. Sa ato
select from customer. Select daw niya asterisk. Ang pasabot na yung asterisk all. Ay ang gi-specify niya nga all kay ang all columns. So select all columns from customer. So mani siya. Mani atong gi-insert kini ha. So sugod diri, pwede na ta mag-insert og rows nga dili na ta mo specify sa kaning primary key. So ang auto increment nga katong kuan atong gi-set sa tong primary key, siya na ibahala mo auto increment sa tong customer code base sa pinaka latest nga row. So para ma-distinct sila sa usag-usa kay dapat ang primary key di man sila magkapareha, unique man sila nga ID. So mao gamit sa auto increment. So kuhan patag upat. So ato lang itong balikon itong query ganiya. So dire, since dili naman tanan column sa itong insertan, ato nang specify kung unsa nga column ang atong hatagag values. So ato na ibutan dirang panganggid sa column. So magsugod na ta sa last name kay ang postcode ang kato ng system mo bahala matagaran ng value kay naka-auto increment man siya. Kanya first name, initial, area code, phone. Wala din ni double quote, basta pangan sa column. Balance. So tagan na to kaning bagong row. Tatog 600. Kuan batag tulo ay kaning so magatagtag bago. So pila tulo. So napatay duha ka rows kailangan. So pwede sad ta para di ta magbalik-balik, pwede sad ta mag perform og batch processing. So sa usa ka query, so maning query kani. Sa usa ka query pwede ta ka insert og multiple rows. So ingani na siya. Kani i-specify na to ang column names nya values. Ani dapat ta pwede ta mabutang og comma na maghatag sa tagbagong values para ani nga mga columns. So dire na nanam ni si Jando at ni lister. Jane Smith. Kaya maghatag bago lain. So kani atay try. So sa usa ka query duha ka rows atong gi-insert. 2 rows affected. So kay 2 rows man atong gi-insertan.
So mo na to na insert na itong 5 ato daw show. So mo to select all columns, select all from customer. So nara. Next kay select distinct records. So ang kaning distinct kay kaning kuha niya ang mga values nga kanang wala nagbalik-balik. So iyang i-remove ang duplicates. So at kung tanan na to diri natay duplicate sa area code. So atang i-extract ang mga unique nga values. So para ma-perform ta na, select ano yung syntax, select distinct na specify na tong column because customer area code from table name. So customer, so money ang iyang mga yang unique nga mga values nga diri kay select distinct records man, so dili ra column, so ang records jud tanan. Ato i-try. So comment tag records tanan columns, apila tanan columns. So pareha tong select all, so kani all columns man pwede ta magamit sa diri asterisk. So select distinct nya all from nya table name customer. So distinct ni sila tanan, mong distinct sila kay naman sila yung mga primary key nga unique nga nag-identify law sa usa. So distinct yun sila. So good sign nang ing ana kay dapat ang mga rows dili man sila ang mga rows kaning dapat sila distinct sila sa usa or walay duplicates. Pwede ang uban nila columns na yung magkapareha pero as a row dapat lahi gyud na sila. So mo na itong nakita kung i-select distinct all columns from customer, wala rin na usab kay distinct man gid ang mga rows. So tungod na sa tong primary key nya select all. So atay perform balik. So mato akong gingon gina pag select all rows select all columns from customer. So kung select all from customer, select all columns from customer nya wa ta nag specify kung unsa nga row gamit tong where clause. So ang where clause ma-specify unsa nga row nya wa na tag-specify dire, so mapakita niya tanan rows. Ani ang kaning asterisk man mapakita niya tanan columns. So kung example select last name, so man name sa row ay sa column, kaya mapakita ra tanan name sa customer last name. So man to gamit sa asterisk para mapakita niya tanan columns. Count how many records are there. So sa pag-count, select count na isun na to ang kaning ang column name. So para ma-ihapta ni ang customer code or ang primary key nag uniquely identify man siya sa mga rows. So ma-assume na to nga tanan row kay na sila usa-usa nga lahi nga primary key. So pwede mo tani itong gamiton para mag-ihap sa number of rows or number of records. Atay so da nga tong customer code diri from customer table. So ayan yung ihapon. So 5 kabok atong records since nag-insert tag 5 kabok records ganiya. So dire insert 5 more records. So pwede gyapon ta maggamit itong batch processing na to para madali kani ato ni usban ng mga values.
Talay copy paste para dali. So kita kan tani mga random nga pangan. So need pa tag duha. So diri nag-insert tag 5 kabok rows. So 5 rows affected. So ato select all balik para makita na to ang bago na to nga rows. Tama na ni, napo na siya kabok tanan. Nya na dito na skip ganiha. So diri pwede sa data mag-filter sa tong rows. So katong gingon ganiha kung dili na to specify gamit ang where clause, mapakita niya tanan rows. So walay filter ni tabo para ani napakita ra niya tanan. So diri try na to i-select all customer ID ay select all records nga nay customer ID nga less than 25. So namtay less than 25 diri, so si 23, 24. So dapat kani nga mga rows man ito mapagawas. So magbutan ta diri condition. So select all columns. Select all columns mana ato asterisk from customer ni kaning table name ya where clause maning ani na tibutang ang condition. So where ang ilang customer code is less than 25. Nya napati usa ka condition din ni less than 25 onya i-order pa jud nato siya in ascending order. So order by ang customer code ascending. So nara. So mane ang ato mga rows nga less than 25 bilang customer code nya naka-sending order. So para mapakita na to ang function jud ning order by, try na to ipa-descending. So dapat kaning 24 nga row mo'y maguna. Okay. Ano day? Mane ang descending. So nara. Na descending order na siya. Tama to. Padayon to diri naka-insert. Na-count na to. Na-insert na to. Kanya diri mag-update tag any of the record. So ato sa i-select all balik. Ato ipakita tanan rows. So select all from customer. So pwede ta mag-update dire or mag-usab og value sa atong row or sa atong record. So example, usbon ba na to ang kaning name ni customer code nga 25. So pwede ta na button gamit ang update. Masa ni gamit sa primary key. So kung example na kay usbon nga row, kaya ang primary key mo na nag-identify or game mo niya unique ang mga row. So more na niya ID. So para mag-update, kung mag-update tagamit kini para ma-specify na to kung asa dapit ang atong i-update. Kay kung dili na to specify kung where clause ma-apply mo siya sa tanan rows para nang kuan kaning select all from customer. So wa ta nagbutang og where clause, ma-apply siya sa tanan. So napagawas niya tanan rows. So same sa pag-update. So kung may mo update ra ta dire sa atong query, mag-update ta.
di natubot nga where clause. Kung example, where ID is equals to 25, di natubot nga ingana, mo-update sila tanan rows. So manay gamit sa primary key o sa where clause. So kung example, i-update itong last name ni customer code 25. So mana ta update kuan, i-update na to where ID is equals to 25. So ang 25 ra nga customer code mo ray mausab. So ato na button. So i-list na to iyang last name. Oh, mana yung syntax sa pag-update. Update nya table name customer. Update customer nya set nya ang column name nga tong usbon ay ang column name niya. So customer last name matagan to bagong value. So brown. So string man ni siya ato isod double quotes gyapon. Brown. So where para dili na to mausab tanan rows, where ID ay customer code or ang ID sa atong customer nga table is equals to 25. Mana one row affected. So katong 25 katong row nga 25 nga primary key. So ato ipakita balik na usab ba. So nara nausab na yang last name gamit ang update nga katong keyword nya. Sunod ato button mag-delete tag records or mag-delete tag row. So same gyapon. So delete from customer. So kung anira ta ko to, di na to specify ang row. Ma-delete tanan row ani atong ma-delete tanan row ani atong table. So dapat i-specify na to gamit gyapon ang where clause. So where pwede na to gamitan na tong primary key. So example, i-delete baron ta ni si customer code 32. So where customer code is equals to 32. Ato'y pakita kung na-delete ba dito siya. So nawagtang na. Sunod kay i-truncate na to ang table. So ang truncate mura-mura na siya sa delete. Pero ang delete, for example, i-delete ta ni tanan ang primary key niya. Since naka-auto increment man, bisag na-delete na tan ni, mupadayon siya kung asa to last ni Hunong. So, for example, ni Hunong siya last sa 32. Na nag-delete ta sa kaning nag-delete ta sa ika-32 nga row. So, man 31 na ang last. So, kung mag-insert tagbalik, imbis 32 ang primary key sa bago, may mog 33. Ito tanon. So, na yung mag 33. Mana ang pag-delete. So, try na to i-delete ni sila tanan. So, na-delete na to tanan. So, ato i-show ang atong i-show na to ang atong table value. So empty set. So try na to insert balik. So na-delete na to tanan. Makaingon sad ta nga base ni balik to tanan ng atong atong primary key. Kaya nag-delete man ta, so mag-assume ta nga nibalik siya uno, pero dili na may tabo kung delete ang atong gamiton. So kung tanaw na to diri mag-insert tag balik, mupadayon gyapon ang primary key ang atong pag-auto increment. So last na nga value niya kay 33. So padayon ta. So last value niya kay 33.
So ato sa i-delete. So mani last nga value sa tong primary key. So na-delete na nato. So kung mag-insert tag balik, so mag-expect ta nga ang mopadayon nga value niya kay 1 ay kaning mag-insert tag balik ang value sa customer code kay 1 pero di na may tabo sa delete. Ang may tabo na kay mopadayon gyapon siya. So 34 na ni dili 1. Sana ra. Mao na kung delete atong gamiton. So insert dagdagan. Sana ra. Padayon siya. Pero kung truncate ganitong gamiton, so mura gyapon siya delete. So kung mag-truncate kita, mato, na-delete na to tanan row. So i-select balik. Ano ra? So kung mag-insert na ta, ani na makita ang kalayan niya sa delete. So imbes mo padayon ng primary key, mo reset siya. So man 1 2 3 4 5. So manang kung mag-truncate ta og table. So mora to.